Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ang pagka-Pilipino. Kung napapansin nyo, ang aking background ay ang bandila ng Pilipinas. Nakikita natin ang West Philippine Sea. At nagkataon naman, ito ang aking damit, Pilipinong-Pilipino, at itong salakot ko na binili ko pa sa Bukol. Outfit of the day. Kasi alam mo, hindi dapat natin pagsawaan ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Kasi ito ay malalim ang tagos nito sa ating pagka-Pilipino. Ako'y nalulungkot ng lubusan kasi nakikita ko kung papaano ang iba nating mga kababayan, although salamat naman at kakaunti lang sila. Pero kahit kakaunti sila, sila ay maingay eh. Maingay sila sa social media. Napatuloy pa rin yung strategiya ng pagkampi sa China. Of course, ayaw nilang sabihin yun na kinakampihan nila ang China. Pero ang punto ang mga ginagawa nila ay andun yung kita mo yung kung paano ng kampihan ng isang tao ang isang bully. Di ba? Ano bang nangyayari kapag may bully? Ang ginagawa ng iba, pag may bully, sasabihin, iwasan mo na lang kasi. Huwag mo na lang kasing galitin. Lumayo ka na lang pagpasensyahan mo. Kung ano yung gusto, gawin mo na lang. Tapos, pag gusto mong maghanap ng kakampi, naku, huwag mong gawin yan. Kulwas o gagawin mo dyan. Huwag ka na lumaban, tanggapin mo na lang. Kung pwede, iwasan mo na lang. O kaya, makisama ka na lang. Pagsilbihan mo na lang. Sa ating batas, bawal ang bullying. Pero may mga enablers po ng bully. Ito yung mga tao na kinukonsenti ang pambubuli at sa halip ninatakot pa yung binubuli na huwag kang lumaban kasi baka lalo kang mapahamak. Marami po tayong ganyan. Mga periodista, may mga mataas pang pinag-aralan, may mga profesor, may doktora, may dati pang ang cabinet official, dalawa yata. Nalungkot ako doon sa nakita ko na parang merong announcement na magkakaroon yata ng forum na kung saan naandun ang mga personalidad na hindi ko nangangalanan, bahala na kayo magpangalan, ay ay talagang forum tungkol sa di umano ay pagiging rational natin mag-isip. Yun nga yung ginagaslight pa tayo. Ano mo yung gaslight? Parang ikaw na nga yung inaapi, ikaw papaparamdam pa sa'yo na ikaw ang mali. Ganun ang gaslighting eh. Yung gaslighting parang ipapamukha pa sa atin na tayo ang may mali dahil tayo ay lumalaban. Na parang tayo pa yung magiging mitsa ng gyera. Na parang ikauwi pa natin sa ating kapahamakan. Ito yung mga tao na ang lagi pa ring mantra ay makipag-usap na lang tayo sa China. Huwag tayo dapat nasa kumakampi sa Amerika. Nasa gitna tayo dapat. Ito ang sitwasyon. 6 na taon tayong nakipagkasundo sa China. 6 na taon na tinalikuran ni Pangulong Duterte ang Amerika at minura ang Amerika. Di ba? 6 na taon na ganun ang ginawa natin. At ang ilan dito sa mga nagsasalitang ito ay mga opisyal pa ng gobyerno yun. May nangyari ba? Tumigil ba ang pambabraso ng China? Hindi ba nangyari ang Gemver? Sa halip, ang ginawa pa ng Pangulo nila, na sa kasamaang palad, naging Pangulo din natin, na kasamaang palad minsan sinuportahan ko, ang dating Pangulong Duterte, ay meron pa siyang mga isinuko sa China na ngayon sinasabi niya hindi mo maintindihan tong sa matandang ito na of course ayokong sabihin yung word na matanda kasi matanda na rin ako, senior citizen na rin ako, di ba? Pero objectively matanda matanda daw na sabi ng iba walang pinagkatandaan.
Of course, sinasabi yan ng iba. Minsan palito-lito siya, tinatanggi niya, tapos maya-maya inaamin niya na ngayon na talagang nakipagsundo siya sa China. Meron pa ako nabasa na talagang walang development na gawin ng China, hindi tayo kikilo sa China, na para bagang binigay na natin lahat. Pero 6 na taon walang nangyari. Ganun pa rin. Gusto nila tayo makipag-usap sa China. Ay, ang China, ang tangi lamang mangyayari na successful na pakikipag-usap sa kanya pag sumunod tayo sa gusto niya. Sapagkat ang ginagawa ng China, kiniklaim niya ang bahagi ng ating exclusive economic zone na bahagi ng teritoryo niya. Inuulit ko, ang dagat, may mga maritime zones siya. Merong internal waters, yan yung sa loob ng ating teritoryo. Merong territorial sea, yan yung sa loob ng ating teritoryo. At merong exclusive economic zone na bagamat hindi bahagi ng ating sovereign territory, meron tayong sovereign rights. Meron tayong exclusive rights, economic rights. At yan ay nakalaad, lahat yan sa sa United Nations Convention on the Law of the Sea na pareho nga ang China at ang Pilipinas ay lumagda. Merong hindi pagkakasundo at ayon sa UNCLOS may mga paraan para maresolba ang mga hindi pagkakasundo. At yung paraan na yan ay pinirmahan din yan ng China. Hindi naman siya niloko. At ayon dyan, kapag pumunta ka sa arbitration, compulsory arbitration po yun. Hindi po yun voluntary lang. So hindi pwedeng ubra yung sinasabi ng ilan dito magagaling na ito na hindi naman kasama dyan ng China. O di basahin nyo, ang ilan dyan nag-aaral pa ng international relations. Ang ilan dyan, meron pang masters sa political science. Malinaw naman nakalagay sa mga UNCLOS. Hindi nagmamatter kung ang China ay sasama o hindi. Pero sa kanila kasi walang bisa yung batas na yan. Real politic yan, malakas ang China eh. So ganun na ba tayo? Tayo itong binubuli, sinasabi natin may batas sa EBED, lagang sasabihan ng kapwa mo Pilipino na walang kwenta yung batas na yan, malakas ang China, sumunod na lang tayo. Hindi ba mali yun? Sa mga dating opisyal, katulad ni Harry Roque, di ba mali yun? O si Lorraine Badoy, di ba dati mga opisyal sila ng gobyerno? Di ba mali yun? Yung kanilang sinasabing karapatan nila magsalita dahil may saligang batas tayo. Yan din yung saligang batas na nagsasabi na dapat tayong sumusunod sa mga alituntunin. At ang UNCLOS ay isang alituntunin na pinirmahan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng China. At dito, ang naging resulta ng desisyon ay pabor sa atin and uphold ang ating exclusive economic zone. Kung ano-ano nang hinahanap na butas. Unang butas, hindi daw sumali ang China, ay simple-simple lang yan sapagkat hindi ho voluntary ang arbitration kundi compulsory. Pangalawa, ay kasalanan naman natin. Di ba si Senator Amy Marcos ang nagsalita niya, kung bakit naman kasi tayo pumunta pa sa arbitration court, di na tayo nakipag-usap. Tuloy ngayon, tayo ginigera. Parang tayo pa may kasalanan. Gaslighting nga ang tawag doon. Ginagaslight tayo. Hindi ba? Meron yung, ang sinisisi pa si Noynoy Aquino. Ang sinisisi pa yung, bakit ba natin sinadsad kasi yung BRP Sierra Madre na yan dyan sa Ayungin Shoal. Di ba? Parang tayo pa yung sinisisi. Ni minsan, hindi ko narinig dito sa mga taong ito ang pagsisi sa China. Ni minsan, hindi ko narinig sa kanila ang paggundi na sa pamahimasok ng China sa exclusive economic zone natin. Hindi ba nakalulungkot? Nakagigigil? Kaya minsan ayoko nang makita mga mukha eh. Ayoko na nababad trip ako pag nakikita ko yung mga pangalan, di ba? Na parang ang sabi ng ating pambansang awit ng Republika ng Pilipinas, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero ito, hahanap, natatakot sa gyerang hindi naman iniimahe lang nila. Kasi ganyan ang bully, magbabanta. Tamo naman na naman ngayon, di ba? Kaya nga maganda tong ginawa ng Pangulong Marcos na hindi nagawa ng Pangulong Duterte. Ang ginagawa ng Pangulong Marcos, sa halip na ipagpatuloy yung strategiya ni Pangulong Duterte, ang ginawa ay, you know, pinalakas yung alyansa na matagal nang naandyan, yung alyansa natin sa Estados Unidos, sapagat objective fact naman yan. Meron tayong mutual defense treaty sa Amerika. Ngunit hindi lamang doon nag-rest, pinalawak pa.
Isinama na ang Japan, isinama ang Australia, sinama ang European Union. Ngayon ang France pupunta dito at makikisama sa at for the first time makikilahok sa ating balikatan, di ba? Hindi ba? Hmm. Nandiyan na rin ang India, gusto na ding makisama. So ang Pangulong Marcos, ganito ang ginawa niya eh, which is logical. Pag ikaw ay mahina, binubuli ka, hindi ba hahanap ka ng kakampi? Hahanap ka ng kakampi na talagang handang tumayo sa'yo at ipapadama doon sa bully na sige, pagpatuloy yung bully at masasaktan ka. Ang sinasabi nitong mga taong ito na kumakampi sa China, kahit naman ayaw nilang aminin na kampi sila sa China, pinaglalabas nila na mahal namin ng Pilipinas, ayaw namin mapahama kayo nating girahin. Dahil tayo nakipag kasundo sa Amerika sa ibang bansa, gigirahin tayo ng China. Naku po, yan po ay kagaguhan yan. Kapag sa international relations, meron tayong din tatawag na deterrence. Ano yung deterrence? Natural, pag mahina ka at may malakas, talagang yayapakan ka lang ng malakas. So ngayon, kung hindi mo kayang palakasin ng sarili mo kasi wala pa tayong resources, abay hahanap ka nga ng kakampi na talagang tatayo sa sayo na kapag ikay patuloy na banatan nitong malakas, siyang masasaktan. Ang China rational yan, hindi naman madaling sa tingin niyo naman kaya kapag girahin tayo bigla tayong bombahin ng China o may namatay diyan sa West Philippine Sea na sundalo ay hindi sila masasaktan din. Ngayong ang Amerika nagsalita na. Actually, it is not war making. It is the threat of war that sometimes can stop a war. Picture this, kung isang bansa ka, kung ikaw ay tao na marasyonal mag-isip, alam mong ikaw ay mabubugbog, alam mong ikaw ay masasaktan, alam mong ikaw ay baka mapilay, itutuloy mo pa ba yan? Sa ngayon kasi, kaya tayo inapi-api ng China kasi alam niyang hindi siya mabubugbog. Hindi siya, may presidente ba naman dati na talagang kampihan ng China? Mga miyembro ng kabinete na kung kamihan ay China. Ay hindi talagang pagpapatuloy mo yung panghimasok dahil ikaw alam mo na walang consequence. Pero ngayon alam mo na abay hindi mo basta-basta na lang makakanti ang Pilipinas dahil alam mo na pwedeng buweltahan ka ng mas malakas na puwersa. Ng kasing lakas na hindi lamang Amerika, may mga kaalyado na yan. Ikaw naman China, itataya mo ang ekonomiya mo, itataya mo ang kaligtasan ng mga tao mo. Sa tingin mo naman kaya sila lang ang pwedeng manalo? Paano kung bigla rin sila ng pulbusin? Of course, may giyera. So, it is already an accepted principle in international relations that it is precisely the threat of war that can prevent war. Okay? Now, of course, sasabihin nyo, bet, sa Ukraine, ba't itinuloy na ni Putin ng mang-invade sa Ukraine? Kasi mali nag-wrong move siya, nag-miscalculate siya. Nagmi-miscalculate siya. Akala ni Putin ay hindi ang Ukraine hindi pagtatanggol ng ibang bansa. At saka ano yung fact na ngayon, ano nangyayari ngayon sa ekonomiya ng Russia, hindi ba? Nasasaktan din siya. Naghihirap ang mga tao doon ngayon. Kaya yung mismo mga Ruso ay nag-aalsa na rin kay Putin. Kaya walang ginagawa si Putin kundi imagine yung cost doon na mamatay yung mga maraming sundalo, kawalan yon sa isang bansa. Okay? Now, I don't think China will ever dare. China is not in the habit of invading countries. Hindi yan katulad ng Russia na talagang ni-invade ng Afghanistan. Ang kanya ay economic warfare. Pero hindi na rin, hindi at ang huling giyera na winage ng China yung sa Vietnam na talo siya over a territorial dispute, 'di ba? Vietnam lang 'yun. Paano kung tulungan na tayo ng Amerika? So I don't think China will go to war. Mananakot at magpuposisyon lang 'yan. Recently, 'di ba nagkakaroon tayo ngayon ng balikatan exercises sa West Philippine Sea. And this is the first balikatan exercise sa labas mismo ng ating territorial sea, sa loob ng ating exclusive economic zone. Kasama natin diyan ang Amerika at ang France ay mag-observe at may iba pang bansang observer. Okay? Ano nangyari? Hindi ba ang isa sa mga barko na ita-target para palubugin ay yung
lumang-luma na nating barko na nagkataon naman na made in China. Aba, nag-aarayan ngayon ng China, ba't daw sinadya pang made in China? Bakit unang-una? Yun ang pinakaluma, ni-retire na nga, dinikommission na nga eh. So, syempre, desisyon natin yun, ba't hindi niya kayang igalang? Yun parang nagbanta pa ang China ng masasaktan ng Pilipinas, etc. Yan pananakot lang yan ng mga bully. Kasi ano ba sinabi ng Amerika? Subukan yung magkaroon ng isang sundalong mamatay. Talagang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Ayaw din man ng China niyan. Ito lang naman mga Pilipinong ito ang lagi nagsasabi na gigirahin tayo ng China. Yung Taiwan nga na matagal na nilang pinuposisyon na gigirahin, ba't hindi nila magyara? Kasi ang Taiwan malakas. At maliban doon, ang Taiwan merong alliance with with the United States. Ang tagal ng ginigera, ba't ang tagal nang hindi ini-invade ang Taiwan? Ang tagal lapit-lapit lang, ba't hindi pinapaulan na ng nuclear warhead ng China? Alam niya na it will have the consequence will be as deadly. The consequence will be as deadly. At napapaligiran ng China ng mga hostile countries din, India, Japan, South Korea, 'di ba? America. Ang Russia may sariling digmaan sa Ukraine. Alam namang may dalawang war front ang ano niya, ang lalabanan. Ang Iran naman ay kakampi ng China. Ang Iran meron ding gerang pagkay nagkakabalan sa Israel, hindi ba? It's something that you have to understand, this is something that really is painful to watch, that Filipinos are on the side of China on this. At meron pang mga nagno-no comment, di ba? Sabagay choice nila yan. Nakalulungkot nga lang ang mga choices na yan. Kasi, you know, kahit tayo nag-aaway-away, kahit tayo hindi nagkakaisa, pero pag may lumalaban sa atin, dapat magkaisa tayo sapagkat bansa natin ito. Nung panahon ng Hapon, may mga makapili, naging kaaway ng bayan. So sa ngayon, ang mga maka-China, para sa akin ay kaaway ng bayan. Huwag tayong pakukumbinsi na tayo ang mali. Huwag tayong papayag na tayo ay gaslight. Ipagtanggol natin ang ating pagka-Pilipino. Dahil dito, walang dahilan para tayo ay mag-guilty. Tayo ang tama. Ayon sa international law, tayo ang tama. Ayon sa desisyon ng isang tribunal na inatasan ng international law para magdesisyon dito, tayo ang tama. Ayon sa maraming bansa, tayo ang tama. Tayo ang binubuli. Sinasaktan na tayo ng China. Bakit patuloy pa rin nating hihimurin ang puwet nito? Bakit patuloy pa rin tayong yuyuko dahil takot tayo ng girahin? Takot tayong masaktan. Yun ay karuwagan at yun ay pagtataksil. Traidor na nga, duwag pa. Asan ka pa niyan? Ito po si Professor Tonton Contreras, isang Pilipino. Samahan niyo po ako sa pagtatanggol sa ating bayan. At kasama po sa pagtatanggol na to ay hindi natin ibig sabihin na tayo makikipaggera na. Ipaglalaban natin ang tama, igigiit natin. Ngunit kung darating ang araw na tayo gigirahin, wala tayong choice, kundi lumaban. Sapagkat ang isang Pilipino na kapag ginigera na ang bansa, ay tatalikuran ito. Ngayon pa lang, ay hindi na Pilipino. Okay? Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP Serve the People. At sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan at sa inyong mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal.
Dahil sabi ka na, sa akin na Lasal, teach mind, that's how to transform lives. Sa biyernes po, baka hindi po tayo magkakaroon ng usapang politika dahil meron po akong lakad sa umaga. Tapos maghapon na po yun, ako'y busy. So, babawi na lang po ako sa inyo next week ng Lunes. Pasensya na po, medyo busy po tayo. Marami tayong pinagkakataon. Pero as much as possible, gusto ko lagi kayo at least once a week. Kung may panahon. Ah, biyernes meron naman tayo. Sige, kita-kita po tayo. Sa Lunes po tayo magkita-kita. Enjoy the rest of the week. And be healthy. Ang init-init ng panahon. Mag, ah, wag- alagaan po natin ang ating mga sarili. Imagine, 48 degrees na yung pinakamataas na temperatura kahapon sa Apari, Cagayan. Ano yun? Talagang para ng, Diyos ko, grabe na yun. Kaya huwag po tayong lalabas ng basta-basta. Kaya ako binili itong salakot kasi presko eh. Kesa sa yung sombrero. Kasi ito may hangin sa pagitan eh. Okay, so ah magdadala po tayo lagi ng tubig. Huwag kalimutan na kung pwedeng iwasan, huwag na pong maglababa sa mga 10 o'clock to 3 o'clock. Kasi yun po yung kasagsagan ng init ng panahon. Okay? Be healthy. Healthy is well. Para sa bayan. Okay? Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Bye for now. See you Monday. Wala po tayong usapang politika sa Biyernes. Bye.